Hello mga Lods, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is February 15, 10:10 AM na. Martes ba? Webes, sorry. Webes na pala ngayon, guys. Bilis ng panahon, no? February 15. Parang kailan lang ah. Halos magbabayad na naman ang mga upa sa opisina. Ay, ay, ay. Okay, so alright. Ayan na. So, hindi tayo nakapag-steak kahapon. Kaninang madaling araw kasi natulog agad ako, guys. Kasi may meeting ako mamaya sa IT company. Kaya, tulog ako maaga. Pero syempre, hindi natin malilimutan ang pag-steak or pag-restake dito sa AXS kasi yun nga, ritual na natin to. Okay, okay. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, 35% ang binibigay niya ngayong mga araw. Kasi ito, 53 million yan eh. Medyo may nag-unstake. So, the more na maraming mag-unstake, malamang sa malamang, maraming mag-unstake dyan pag umangat ng umangat to si AXS. Siyempre, pag umangat yung value niyan, maraming magtitipi sigurado. Maraming magtatanggal ng staking nila dito. Kasi anytime naman pwede mong tanggalin to eh. So, pag nag-unstake sila, papapalitan nila yon. Kaya itong APR naman nito tataas. So, ganun siya. Kaya, ayun. Basta ako nasa 8,000 ako nakatipi dyan. 8,000. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Pag, halimbawa, 4-5 na or ano. Depende. Depende. Tingnan ko lang. Pero, naniniwala kasi ako sa project na to. Hindi man siya ngayon, baka sa mga susunod na araw. Kasi nga, ang pag-angat or kung pagpa-bull market, pag nag-aangatan na yung altcoin, magkakaibang kategorya ang umaangat. May layer 1, may layer 2, may NFT game, metaverse, or iba-iba umaangat. Hindi naman lahat aangat eh, agad-agad. So, ayun lang. Sa NFT game kasi siya yung hari sa ngayon ha. Sa ngayon, siya yung pinakamaraming player, nasa 300,000 active player. Marami na mga NFT game na magaganda yung graphics, magaganda yung narrative, magaganda yung concept. Pero, ito pa rin yung may pinakamaraming player eh. Kahit hindi kumita. Kasi 3 million mahigit ang player nito dati. So, ayun lang. Napakwento na naman tayo, guys. Okay, so alright. Naku po, nawala ng internet. What happened? Ayan. So, ang gagawin natin, claim lang natin to. Tapos yung kalahati, stake natin. Mga 27 siguro. 26. Mabilisan lang guys ha, kasi marami akong gagawin. So, okay, so alright, stake natin. Max sa mga, kung 25, mga 26 siguro. 26, yan. Kaya umangat, naging 51 yan. Dapat 30 ano lang ako per day, 39. Kaya naging 51 kasi nga, hindi ako nakapag-stake kaninang umaga, madaling araw. Mga alas 2 siguro yun eh. Kaya yun, pumatong-patong siya. So, ayun, tapos na tayo sa ating ritual sa AXS staking at check tayo ng mga galawan sa market, guys. So, kung mapapansin nyo, ayan mga gusto ng mga bumibili ng crypto, yung laging naka-green. Siyempre, ano nila yan eh. Kumbaga, yan na yung time na dumoble yung asset, rumiple. Pero pa bull market kasi. Kaya, ganyan naman talaga pag pa bull market. Okay, so ayan, ito naman yung buying ng Bitcoin, guys. Halving to, sorry. Nangyari. Ito natin yan. Check natin dito sa altcoin season or dito sa blockchain ano. So ayan, nasa gitna siya, altcoin season. Kung mapapansin nyo sa chart ng Bitcoin, kadalasan ito sinasabi dito, October daw. Ayan. Actually, hindi lang Bitcoin, pati altcoin. Bandang mga October, sobrang baba talaga ng value niya. Tapos ito naman, January 15, altcoin season na daw siya. So dito, time to buy ba ng altcoin at that time? Parang ganun. Makakatulong din to, aralin nyo rin tong website na to para sa mga bago. Sinabi ko na to sa iba kong video dati, sa mga luma kong video. Ayun, kay Blockchain Center. Makikita nyo yan. Magmegos kayo dyan mga insan. Okay. So, dyan na tayo mga insan. Ayun. Basa na tayo siguro ng mga comment.
Check muna natin yung ibang. Ito, si Ron token. So, wala tayo dyan. Lipat tayo. Ay guys, yung yung berry, grabe no. Ang aga natin nag-TP sa berry. May mga napanood kasi ako nag-YouTube. Sabi nila, daw, i-TP ko na daw si berry guys. Kasi 7 days bago mag-19, tatanggalin daw sa katana. Check nga natin kung natanggal sa katana. Ayan naman siya. Nandiyan pa naman. Check natin nga. Okay. Kunyari XS Max. Nandito pa naman siya. So ayun, sayang. Pero ganoon talaga, mas magandang TP na ako. Hindi ko alam mangyayari, 'di ba? So kung titingnan natin sa capital natin na halos 90,000 ang presyo ngayon ng berry. Na siya. So 224. Ilang berry ba tayo? Malalaman ko yan ilang berry tayo. Check natin dati. Ito yan sa content ko yan content. Ayan, makikita nyo. Yung berry natin dati, ito yun, pumapatak siya ng, where are you? Ayan, 2.6. Mga 2.680 kasi may sobra pa ako dyan 2.680. Kung titingnan natin sa presyo niya ngayon, manghihinahin lang kayo no? Pero okay lang yan. Ganun talaga. 2.680,000 yan. 000. So guys, yung 90,000 ko, ito na dapat siya. 645. So minus natin guys. 645,000 muna lang yan. Minus 90,000. Minus yung gas fee, mga 13,000. Yung swap pala, sorry. So mabot siya ng 542 na sana kinita natin. Sa computation ko, kinita natin mga 277 lang 277, mga ganon. Sayang 265, ilang araw lang guys. Yun nawala. Pero ganun talaga sa crypto. Ganun talaga. Pero feeling ko palagay ko lang ito. Okay, opinion ko naman to, hindi po ito financial advice. Baka umabot yan sa 1 peso. 1 peso. Kasi nasa 1 billion lang ang supply nito I don't know si Pixel kung ilan. Pero yun nga, kadalasan kasi guys, lalo na ito mga taon to nagbilihan yan dito. Tapos nagpa-buy syempre. Alam nilang ma-add sa Binance So alam nila yung pinaka-petsa. Yun ang kagandahan sa Pixel, alam mo kung kailan mai-add sa Binance. Ngayon, pag na-add na sa Binance itong mga to, ilang araw pa naman, 4 days pa, 15 pa lang ngayon, 19 na ma-add sa Binance. Baka pag nag 1 peso yan, so maraming magtitipin yan ilang oras bago mag-Binance. Ilang oras bago mag-Binance magtitipin na yan. Kasi pagdating sa Binance, magdadump yan ng ganun. Palagay ko lang yun, sa akin lang. Opinion yun Sa yun? Sa Pixel. Ito diba equivalent na naman yan, mga Pixel na. Equivalent yan, Pixel Okay. So, ayun lang. Napakwento na naman si Mr. KGB Crypto at ano ba mga umangat na token. Okay, tingnan nyo guys Kaya grabe Imagine mo. 114 trillion pesos na ang na-add na mga kaperahan, umiikot na circulation or market cap ng crypto industry. Imagine nyo yan. So, mga nakaraan nagbablog tayo, ilan lang yun. Yung mga nakaraan, parang 7 days ago, parang 90 plus lang to 100 mo na lang, 102 ata yun, 106. Tinan mo naman ang na-add, grabe. Kaya kung mapapansin natin, ang market cap ng Bitcoin guys, ayan, 57 na. So kung 114, halos kalahati guys Kaya umangat kasi si Bitcoin, 2.9 na siya Ayun. Si Ethereum, 156 Imagine mo, Ethereum nabili ko lang halos mababa sa 500 pesos. Mga 400, mga ganun. Layo na. Okay. Panghihinayang lagi ang computation ng mga nagki-crypto. Ayan, ito yung mga trending token. Aralin nyo rin yan, makakatulong yan. So, halimbawa, ganito. Lalo na yung mga BNB or Ethereum na gamit na blockchain. So, makikita ito, Wi-Fi map. Medyo okay ito Ano to? Siguro pwede nilang i-connect yan sa Google Map, no? Parang yung isa. Ano ba yung nakipag-collab naman sa anong token nyo? Nakipag-collab sa Spotify, parang ganon. Sa mga music. So ito,
Hindi pala, domain pala yon, sorry. Yung ano yon, yung nakipag-collab sila sa GoDaddy. Yung GoDaddy na domain. Yung ano bang token yan? Connected siya sa domain, yun yung ginagawa niya. So ito naman, nakakonekta sa Polygon. So hindi rin natin ito ma-check. Pero mukhang okay ito ha. Kailan to nag-start? Oh, hindi pa nakakaranas ng bull market. 2023 lang siya guys. So dito ka nakabili dos na naging 23 pesos. Ganyan sa crypto, imaginein mo yan, no? O dito na lang, dos mo na lang. Tapos naging 23 pesos. Ilan doble ng pera mo yun. Kung dito na lang, dos mo nabili, naging 7, di ba? Times 3. So, ganun sa crypto, napaka-volatile yan. Nakikita nyo kasi yung pagtaas. Ngayon, pag nagbabayan, kung dito ka naman nakabili, kunyari, napomo ka yan. Dito ka nakabili sa 23 pesos, bigla naman yung ganun din kadoble ang bagsak ng asset mo. Ganun ulit sa crypto, ulitin ko ha, napaka-volatile sa crypto. Sobrang volatile, kaya mag-iingat kayo. Aralin nyo muna bago kayo bumili ng crypto guys. Kaya, ayun, check natin tong dalawa. Pag mga ganito, naka-ano yan sa akin, naka-favorite. So, naka-monitor ako dyan sa mga ganyan. Okay, ayan, ito, Ethereum naman yung gamit niya. Check natin sa CoinSnipper kung nandun na siya. Kung yung project na to may potential or yung pinaka solidity niya, yung pinaka smart contract niya walang butas. Makikita mo yun dito sa CoinSnipper. Ayan, pending pa. Pag pending pa, ibig sabihin bago pa lang to. So ang solusyon ko dyan, dito tayo sa honeypot. Check din natin yan dito. Kaso BNB pala. Tama. Ayan. Pass naman siya guys. Pero mas maganda sa CoinSnipper. Mas marami pa doon pwedeng makita. Okay. Sa alright. Balikan na natin. So, ayun lang. Megos nyo to. Aralin nyo yan. Mga trending. Tapos, pa ba? Ito yung mga large gainer ngayon. So, ibig sabihin maraming, ito nakamonitor sa akin itong AI protocol na to. AIT protocol. Ito Pandora. Ayan, pati itong yung gamer arena. Kaso most lost, no? Nakamonitor din ako dyan, guys. Tsaka to, yan, nagdoble na tayo dyan. Parang 3 days ago, doble na yung pera natin dito. Ito yung mga token ko dati, 2016, 2020, year 2020. Napakadami ko niyan. Bago mag-pandemic. Okay. Pero syempre, pinapalitan na natin. Ayan. Maaaral mo naman to. Aralin nyo na lang yung mga pwedeng aralin. Ayan, meron ng 12,700 sa crypto ngayon sa CoinGecko. Okay, is alright. Basa na tayo ng mga komento ng ating mga magiliw na subscriber. Shoutout pala sa inyo, mga guys, mga lods. Ang hindi nagsasawang manood at makinig ng ating mga video. So, 420, unti na lang guys. I-share nyo na yung channel natin sa iba. Share nyo na, i-like nyo yung notification bell para dumami na tayo guys, 400 na tayo ngayon. So, ayun, content. Okay, comment. Basta tayo guys ng mga komento. Okay, Sir One Piece Highlights 999, upload ka lagi. Ikaw ginagawa kong radio habang nag-i-edit ako ng content sa TikTok. Thank you so much Sir One Piece Highlights 999. Shoutout sa inyo. Okay, tanong niyo ulit. Sir, alam ba ng mga empleyado mo na nagki-crypto ka? Yung iba, syempre, yung iba kong sa iba-ibang company, yung mga BOD, sama ko sa may-ari or yung mga head. Pero syempre, yung mga rank and file, hindi naman. Syempre, hindi mo naman kailangan ikwento. Tsaka, ayun, hindi naman kailangan ikwento. Hindi mo kailangan ipagmayabang ba? Parang ganun. Kasi alam naman nila kung sino tayo. Wala nang kailangan ipagmayabang sa iba na alam na kilala ka na ganun. Mayayabangan pa ba sa'yo yun? Parang ganun. Ang mayayabangan lang naman yung mga taong wala sa ganung. By the way, ganun talaga. Okay, hindi naman lahat mapiplease na tao. So, you cannot please everybody. So, depende kasi yan sa kung saan siya lumaki, sino nagmo-motivate sa kanya, anong history ng family niya. I mean, yung laging mga kasama niya, ano ba yung tawag dito? Psychological wallet ng mga tao na yon. So, ganun. Kumbaga,
sa surroundings mo, tagsa 10,000 yung kinikita ng mga tao, tapos nakakita ka ng mga ganto, anong reaction mo, 'di ba? Sanay ka lang sa gantong income. Pero ako kasi, o sabihin natin sa crypto industry, yung mga piniplex natin dito, hindi naman pagmamayabang ba. Yung mga nandito, katiting lang yan ng mga kasama nating whales, mga kilala kong whales. Tuldok lang yan guys sa pera nila. Kaya, ayun. So, kung titingnan mo, kung sa isip ko, tuldok lang ito sa mga kakilala ko. Siyempre, yung iba dito nanonood, hindi yan tuldok. Yung iba dyan, mayayabangan pa nga sa'yo eh. Lalo na yung mga crab mentality. Di ba? So, ayun lang. Axis Snap, boss, present. Shoutout sa'yo, Axis Snap. Mr. Incognito, Crypto to the Moon. BTC Gauti, present again sir. Nice video naman. Sir, dami na naman kaming nakuhang idea sa'yo. Salamat din at nakasabay sa Berry. Yung kinita ko, nakaabang pambili ng pixel. Yun, pares tayo na aga nag-TP, sir. Okay, so right. Shoutout sa'yo, Sir Gauti. Freeman, Das, NE65, NI6BE. Boss, tingin mo sa Binance, possible kaya na di siya maban sa atin? Possible, magbaban na nga po eh. At saka ayaw ni Binance sa VPN, di ba? Maraming actually ang mag-aano nito NTC natin eh. Yung NTC kasi si SEC kasi syempre sila yung nag-handle ng mga kumpanya, guys. Ngayon, magbibigay lang sila ng puna. Nagbigay naman sila ng puna sa Binance na ganito ganyan kayo. So bibigyan namin kayo ng time na magbigay sa amin ng ebidensya or anong panig nyo ba, yung marinig namin panig nyo. Based on documents kasi yan, lalo na pag law, pag batas, pag kaso-kaso. Ulitin natin, pag kaso-kaso guys, ang pinapatunayan or pinaniniwalaan sa mga ganyan, case. Kahit naman sa criminal case, civil case sa Pilipinas, or kahit anong kaso, ang tinitingnan lagi ng korte yung mga ebidensya na hindi nagsasalita. So, yung mga documents. So, pagdating niyan, legal battle na yan. Kung sakaling sagutin man ng Binance yan, guys, yan? Talagang legal battle, documentation na yan. Ayun, nakikitaan kasi, tingin ko lang may sa akin, opinion ko lang. Hindi ko naman sinabing totoo to. Palagay ko lang, syempre, malaki kasi ang market ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, top 1 ang Pilipinas sa NFT game. So, nung nag-aksi-aksi, ang daming player, 3 million mahigit. Imagine mo na lang yun. So, kumbaga, may market. Syempre, meron naman local exchanger like CoinPH, mga PDAX. Syempre, may kita dyan yung gobyerno ng Pilipinas. Pagdating sa Binance, wala namang kita ang Pilipinas dyan. Kaya, syempre, maraming tumatangkilik sa Binance ng mga Pilipino. Wala namang katang Pilipinas dyan. So, baka ganun, namumuliti ka ba? I don't know. Pero, yun nga. Kumbaga, isipin mo na lang kung ikaw yung politikan or nakaupong politiko sa Pilipinas or mga government kagaya USEC, ASEC, kung ano man. Siyempre may kita yung Pilipinas dapat, 'di ba? So, yun lang naman ang gusto nila diyan, kumita ang Pilipinas. Ang problema, pag binilak yung Binance, lilipat lang naman sa ibang mga centralized exchange yung mga tao. OKX, Bybit, or Get.io, MXC. Ang dami naman pwedeng lipatan. Gusto mo sa mga hot wallet, trust wallet, mga ganun. Pwede naman, 'di ba? Kasi yung iba ayaw nila ng mga local exchange natin, guys. Dahil mabagal, pangit ang serbisyo, nahahack, mahina yung proof nila para sa cybersecurity. Kaya ayaw din ng mga tao. Hindi mo rin masisisi, syempre. Nag-evolve na tao, lahat naman naka-online na, i-search mo na lang anong pinakamaganda. Marami nga nagbablog dyan about dyan eh. So, ayun, sa akin, kung sakali man sinabi ng SEC na ganun, tas hindi nag-response ang Binance, hindi natin alam kung nag-response na o hindi So, malay mo, nag-response, may extend. Pero kung hindi pa sila nag-response, yari yan sa NTC. So, magpapadala lang ang SEC na iban mo tong gantong website. Wala na yun, hindi na makakapasok sa area ng Pilipinas yun. Kahit naka-VPN nga pa daw pwede siyang kasi VPN, papalitan lang naman ng IP Ganun lang naman yun. Pero syempre, habang lipat nyo na lang, guys. So, ako may mga asset pa naman ako sa Binance, pero kakaperanggot na lang. Nilipat ko na sa OKX, Bybit, at saka Get.io, tsaka sa Gitbet. Yan, nandyan tayo. Nagpalit. Okay, present, Han Kuri. Sir, present, maganda mag-podcast ka din.
Tingnan natin kung paano natin yan. Ano. Sabi ko nga sa inyo guys, yung ginagawa ko kasi ang dami kong kumpanya. Ano lang to, pastime lang natin. Siguro pag may oras, depende kasi pa iba schedule ko guys eh. Okay, so tingnan po natin. Siguro pag sobrang laki na ng channel natin, share nyo na yung channel natin para lumaki. Pag lumaki, di makapagbigay pa tayo ng maraming inspiration sa ibang mga tao, mga Pilipino, syempre, na ma-convert natin sa pagbe-business. Kung hindi man sa crypto, sa business, parang ganun. Okay, so alright, AGG ata sir is yung for Wild Sword Arena. So yun nasa ano na yun, nasa Ronin yung sinasabi nito ni sir, Ronin wallet. Okay, Kuya Dab Z so SIP channel 6616 Lords, nakaroon farming ka na. Nakaroon farming kasi ako sa Katana tungkol sa impermanent loss. Ang pagkakaintindi ko, pag nakabili ka ng mataas at bumaba bigla ang halaga ng token, ay mag-impermanent loss ka talaga kahit nasa wallet lang ang coin mo. Sa Katana kasi dapat laging equal amount yung pair na tinatayaan mo. Pag tumaas ang RON at naiwan si SLP, kung sa SLP RON pair, ay automatic lilipat ang ibang RON natin sa SLP. Kaya bababa ang RON pero tataas naman ang SLP. Yes, actually na-explain ko na yan dito sa iba kong mga number ng video. So ganun talaga pag may impermanent loss. Kaya lilipat lang siya, equal pa rin. Pero based sa kasaysayan na ginawa ko, halos 1 year ako nag-excess RON naman. Mas malaki. Tumaas kasi ang RON that time, tapos umakyat naman si excess ng unti lang. Tapos nag-unstake ako. Mas malaki pa rin kung nag-hold lang ako. Parang ganun. Hinold ko na lang yung RON. Or mas malaki pa rin kita pag nasa excess staking. Kaya lumipat tayo guys. Hindi na ako dun sa Katana. Okay, sa alright, sir. Ano pong VPN gamit nyo? NordVPN, sir. NordVPN. Yan gamit ko since nag-start ako IT company. Yan. Ginagamit ko na yan. Meron din tayo mga ibang VPN pero sa Nord lang talaga. Nord lang ako. Okay, sir. Pag i-access to RON free sa swap everyday po. Basta swap to RON. Doon no, sa inyo siguro free, sa akin hindi na free guys eh. Kasi zero na. I don't know. Ganun sa wallet ko. Sa iba kasi, tingnan natin Hindi nyo kasi makikita dahil nakaano ako eh. Yung screen ko hindi nakabuka ba? May mga kulang. Kasi ang dami ko nga dito mga, kasi screen record lang to, wala nang edit guys. Kaya may mga posibleng may maklik ako na makita ng iba na masama ang pag-iisip guys. So ito yun, pakita natin sa inyo. Ayan. So sa inyo, accepted pa yun, sa akin hindi na. O kunyari, magpapapalit ako ng isa, lipat ko na kunyari ng 1 RON. Sa RON naman. Ayan. Pag swinap ko yan guys, sabi nyo kasi daily may libre, 'di ba? Sa akin kasi sa wallet ko hindi, matanda na yung wallet ko eh. O ayan. O ayan o. Pag clinic ko, ayan, ayaw niya. Sorry. Ba't gumana? Mali tayo dun guys, pasensya na. Nung mga nakaraan ayaw eh. Ayan. Eto. Ba't ganun? Check natin Nung mga nakaraan, may mga video na ako nito nung nakaraan, ayaw talaga niya guys. Okay, sige. Okay, so pag ganun, accepted naman natin yan. Salamat sa puna, sir. At least, kumbaga, makakatulong yan. Pero nung mga nakaraan, trinatry ko, ayaw eh. Pero ngayon gumana guys. Thank you so much, Sir Nico. Maraming salamat sa iyo. Okay. At least kahit pa paano, pera pa din yun guys. Sa swapping lang yun, no? Sa swapping lang yun. Kasi sa, check nga natin. Mag-stake ulit tayo dito ha. Check natin. Dito naman sa staking. Mag-stake tayo kunyari ng 1AXS. Kunyari lang ito. Dito ayaw. Ayan no. Ayaw. Sa staking ayaw. Sa swapping libre. Pero nung nakaraan nag-video ako sa swapping, ayaw no. Ba't kaya? May video na ako niyan dyan eh. Ayaw. O ito sa staking ayaw. So sa swapping may libreng 5. Okay. So ganun. Kumbaga pag pinuna tayo tama naman, wala tayo dyan. Kumbaga hindi naman talaga natin lahat alam. Salamat sa iyo Sir Nico ha.
Okay, Phoenix 661. Accepted lang ang solusyon nun, guys. Sir, legit po kaya ang Pi Network token mining? Ay, nag-stop na ako dito. Actually, may mga Pi token ako eh. Kagaya sa Pi token nga, magkakaiba. Yung exchanger nila, magkakaiba ng price eh. Questionable. Bigyan ko kayo ng idea, guys. Ha? Ito yun, no? Pi Network 2021. Yan. Nag-start ako dyan sa Pi Network na to eh. 2021. Kasagsagan ng Axie to eh. Aha. Ayan. 2020 pa nga siya. Pero 2021 ako nakapasok dito. Ayan, kung mapapansin mo, 73 pesos siya. Pero dito sa ibang exchanger, ayan, no? Tinan mo dito sa Biconomy, 73 pesos lang siya. Dito naman sa HTX, 1,000. Magulo to eh. I don't know kung may exchanger na talaga na legit to. Pero yung iba, pwede mo kasi nga din opportunity, bibili ka dyan. Tapos hindi, yung problema, hindi mo na mabenta. Dito, yun yung mga problema dyan, guys. Kunyari, mag-iisip ka ngayon, bibili ako dito sa Biconomy ng Pi. Tapos, pag nabili ko na, ililipat ko na dito sa para ibenta ko dito sa isang exchanger. Para syempre, laki ng kita. Baka ako lang nakakalam nun, hindi alam ng iba. Di ba? Pero ako na nagsasabi sa'yo, pag dito ka bumili, baka ganun ang mangyari. Pag bili mo, hindi mo na ma-withdraw. Kaya mag-iingat kayo dun. So, walang withdraw button. May mga ganun kasing exchanger, may mga ganun token. Kaya, yun, ingat na lang. Lalo na pag ganito questionable, no? Dito mataas, dito mababa. Okay, so alright. Sana tayo, guys. So, yun. Legit naman yan, I don't know. Hindi ako makapagsabi pag hindi ko alam. Dati, nagma-mining ako. Kasi may sinasabi dito, may kasi yan, guys, may mga code ng mining. Ganito kasi yan, si Pi token, mamine mo yung gamit mong GPU. Ganun na kasi ngayon. Parang GPU na ng cellphone mo, GPU ng laptop mo. Yun yung nagki-create para magkaroon ka. Yun yung nagmimina para sa'yo. Kaya minsan, mabagal yung laptop mo. Kasi yung pinaka CPU niya o yung pinaka gamit nung video card mo, doon na pupunta. Nagmamine siya. Kaya minsan yung mga mong binabrowse, bumabagal. Okay. Tapos may sinasabi pa dito na may yung ina-add mo dyan na code para i-attach sa token mining, may mga malware siya. So may questionable siya kasi pwede siyang, yung mga developer na to, pwede kanilang tignan kung ano man ang meron nyo sa laptop mo. Parang ganun. Kaya in-stop ko yan eh. Ngayon pwede, yung dami namang token, di ba? Ang dami namang token na pwedeng bilhin. Hindi lang naman yan. Okay, Phoenix. Sir, good day po. Ano pong hinuhold yung crypto token na maliit lang po ang supply? Like po ng BTC. Salamat, sir, sa pag-share. Mga meme token, sir. Mga meme token. Actually, gumawa na rin tayo ng portfolio para dyan. Ito. May mga hindi ko pa tapos bilhin yung iba eh. Ayan, 2024. Ito nakabili na tayo dyan. Actually, malaki yung binili ko. Hindi lang yan. Ayan. Ito mga to. Ito, i-screenshot nyo na lang. Ito yung mga token ngayon na meme token na maliliit pa yung market cap. Ito kasi yung maliliit na market cap, wala namang iba yun. Kaya ito, 35,000 lang. Pero syempre, aralin nyo yan. Copy nyo yan, guys. Tapos yung mga BNB dito at saka Ethereum, pwede nyo i-paste dito yung wallet para maaral nyo kung legit. Ayan, kagaya nito. Bigyan ko kayo ng idea. Ito si Joe. Ayan. Nakailang percent, imagine 200%, namili ako niyan eh, oh. Bilis na, nasaktuhan natin. Siyempre, naaral natin yan. Ito, kagaya nito. Copy mo yan, tapos i-paste mo dito sa CoinSnapper. Makikita mo kung 100% ba yung project niya o hindi. Kung may butas ba o wala. So, pag ganun, opportunity para sa akin yun. Hindi man ikaw bumili ng ganun kalaki, at least. Para sa akin lang yun, ha. Hindi po ito financial advice. Ayan, sabi, 126 days pa lang daw siya. So, hindi pa to nakakaranas ng bull market, guys. Kasi 2021, November ang bull market, November, October. Ayan. So, walang butas sa contract niya. Ayan, sa Honeypot, pasado siya. Contract analyst, pasado siya. Holder analyst, pasado. Liquid analyst, pasado siya. Ayan. Kaya ako bumili. Sakto naman pagbili ko, na-timingan natin, guys. Nag 200% siya. Ayan, parang mga 4 days pa lang ata ako dito. Ayan, dito tayo nakabili sa mababa. Ayan, so kung mag all time high man yan ulit, maano niya nung November 2023. Ayan, piso.
So, ang layo niya sa piso. Ayun. Ayun yung mga, ayan, kung matatanong mo, ito yung mga meme token na maliliit yung market cap. Screenshot nyo na lang yan sa mga gusto mag-megos yan. Aralin nyo lang muna bago kayo bumili, ha? Okay, so right, next tayo guys. Yan, meron na tayong 29 minutes na recording. Okay, Sir Jefferson Luis 1591. Didikit ako sa'yo, boss. Baka magkameron din ako. Ganun naman talaga. Dikit-dikit lang daw. Pau 1228. Okay, present. Spark Life 14. Present, Lodge. Spark Life present lagi ito si Sir. Xavier Stella present. Carlos Padril 9075. Boss, present. Na-share ko na. Yung galing nito na Sir. Na-search ko na ang YouTube channel mo sa mga kapwa ko OFW dito sa Taiwan. Nag-crypto din. Hopefully, makatulong sa kanila. Boss, anong hold nyo na meme token? Ayun, sakto Sir. Ito yung mga hold ko na meme token. Ayan. Ito madami yan. Yung iba hindi ko pa na-update yan. Ito marami ako nito. Ito naman yung meme token ng ABAX. Marami ako niyan. Ayan. Ito dati madami pero nag-TP na ako dito sa Dogilon. 100% din to eh. Ito. Ayan. Nasa iba-iba kong mga ano kasi yan, Sir. Pag bumili ka kasi ng token, itong ulitin natin yung CoinGecko, walang bilihan dito ha. Portfolio lang ito, monitoring lang. Yung mga token kasi ito nasa iba-ibang exchanger. So, siyempre, hindi ko naman kailangan, kumbaga, hindi na natin kailangan ipakita pagbili niyan kasi iba-ibang exchanger. May mau-open ka doon, may mga makiklik ka doon, may makikita ka doon. Kaya hindi ko na pinapakita yon kasi nga, screen record lang tayo, wala nang edit. Pero marami tayo niyan, guys. Ito kagaya nito. Ayan. Kung mapapansin mo, bawat token, iba-iba yung exchanger niyan. Ito kagaya nito, ito yung mga exchanger. So, nakabili ako niyan sa Bybit. Sa Bybit ako bumili. Dito naman, sa Joe, alam ko, yan. Dito ako bumili. Alam ko, dito sa dalawa. Ayan. Nag-swapping kasi dito, medyo mahal dyan eh. Ano kasi yan, decentralized exchange. Ito, centralized. Ito yung mga decentralized, yung Uniswap, PancakeSwap, Trust Wallet. Okay, alright guys. Okay, basa na tayo next ng mga comments. Yun Sir. Shoutout Sir Carlo Padrid. Winnie Belgozi 3986. Saan ka nag-stake ng Mabia Sir? Anong link? Anong site? Sa ano po ako nag-stake sa Bybit. Bybit po yun, Bybit. Exchanger yun, doon ako nag-stake ng Mabia. So mataas pa ang bigayan nila sa Mabia eh. Kaya ayun. Sa AXS kasi kung mapapansin mo 35, sa Mabia 100, 200 pa nga. Yung mga nauna 400 eh. Pero syempre the more na marami nag-i-stake, the more na bababa yung percentage ng APR. Pero sa ngayon kasi unti pa lang nag-stake kaya 196 ata sa last view ko. Okay. Zora Anime 61623. Thanks sa pag-share Sir. Shoutout sa iyo Sir or Ma'am. Okay, Romel Aquino 9169. Good morning sir, good morning. Shoutout po sa inyo. Jerome Torres 2067. Thank you sa araw-araw na knowledge sir. Thank you so much din po ma'am sir. Kasi babae yung picture no. Mr. Franco, sarap gumising pag ganyan. Akin 1.2. Grabe 1.2. Pera na yan guys. Shoutout po sa inyo. Salamat Lodge, busog na naman. Kaisipan namin, tuloy-tuloy lang. Lang sa Megos Meko. Sir Philip Horn Jazz GR 9065. Shoutout po sa inyo. Lodge, good morning. Kakatapos ko lang manood ng video mo. Sobrang aga mo naman, kape. Patulog pa lang tayo niyan, sir. Okay, thanks God. Thanks sa good vibes at pagsagot sa tanong ko kahit madami. Bukas ulit. Thank you so much. Thank you and God bless and your family. Thank you so much Sir John. Shoutout sa iyo. Sir Instinct, present lagi yan. Sir Jefferson. Tutorial naman Lodge paano mag-umpisa ng ganyan. Okay, tingnan natin sir. Pero andyan marami naman video sa YouTube. Malulupit. Shoutout po ulit sa iyo sir. Sir Neil, boss, saan ka nag-stake ng Mabia? Bitget sir, Bitget. Yung nakita ko sa site nila land pa lang. Pwede i-stake. Di ko alam kung saan yung token. Sa Bitget, sir. Exchanger yon sa Bitget ako nag-i-stake. Nasa 100, ano sila ngayon APR? 196 or 200. Okay, Sir Neil. Shoutout sa'yo.
Stardust, ang laki naman ng APR sa Mabia boss. Parang hindi naman sustainable yung ganyang APR kasi siguradong madrain agad ang liquidity. Hindi po ganun yun, sir. Paliwanag ko sa'yo mamaya. Katulad ng sabi mo, boss, 97 ka per day, ganyan yung value ng excess mo everyday, pinapalit ang stable token. Bilang yan, computed yan, sir. Okay? Ubos agad liquidity ng Mabia, mga whales eh. Okay. Paliwanag ko sa'yo, sir, ang liquidity kasi hindi naman nakapix yan. Yung APR pala, sorry. Hindi nakapix. So parang yung ito, AXS, nung unti pa lang nag-i-stake, kunyari sabi mong 1 million, ito nasa sa 100 yung percent. Ngayon, pag dumami yung balancing kasi ang tawag doon, sir, proof of stake. Pag dumami na yung nag-i-stake, liliit din tong APR. So, suma total, ang binibigay nila per day, ito lang. Lumaki man yan, lumaki, liliit, ito. Pag lumiit yan, lalaki yan. Total, ito pa rin binibigay. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, ang laki ng binibigay niyan. So, naka-fix yan. Naka-fix na binibigay. Kung papansinin mo naman, ang AXS supply, actually, napaliwanag ko sa ibang video dyan. Maraming paliwanag na to dyan sa mga video. So, hindi siya, kahit pasukin ng whales yung sinasabi mo, hindi yan magdadump or ano. Ganun talaga. Ang APR hindi naka-fix. Paiba-iba yan. Depende sa nag-stake. So, ito kung papansin mo, ang supply nito, ayan, 270 sa AXS. Ayan, tingnan mo 270. May video na ako nito, ang dami, nasa baba, nasa ibang video. Pero syempre, dahil sa'yo, sir, nagtanong ka, maglalaan tayo ng ilang minuto ng buhay natin, sagutin natin. So, 270 supply. Ngayon, ang nasa circulation, 137. Minus lang natin, guys, imegos natin, 259, zig 76. Okay, ang hindi pa namimina o nabibigay ng AXS o nasa hold pa ng mismong developer wallet nila or main wallet, nasa 132 pa lang. 132 pa ang laman nila. Kaya kung papansin mo, tas ang binibigay nila ilan daw, 50,000 a day. Mapamaliit man, lumaki man yan, gaganon-ganon lang yan. Pero ito pa rin binibigay daily. Kung i-divide natin yan sa daily, ilang daily ba, ilang days pa ba bago maubos ang staking? Kung sakali, ulitin natin, nasa owner pa rin yan kung kailan nila tatapusin. So, minus natin or divide natin yan sa day. So, 50, ito daw ang binibigay daily. So, mauubos yung AXS staking, 2,627 days. Kung i-divide mo yan sa 365 days o isang taon, brother, 7 years yan, guys, bago maubos. So, ganun siya kalupit. 7 years. Sabihin mo na lang 5 years lang. Kasi stop na nila after 5 years. O, ganun pa rin, tagal pa rin nun. So, sa Mabia, ganun din. Mabia, nakita mo, malaki yung percentage. Hindi yung nakapix, guys. Parang ako, nag-start 400. Ngayon, nung nakaraan, 200 ang APR. Tapos, nung kahapon, 196 na lang yung APR. Kasi dumadami yung nag-i-stake. Lumiliit yung percentage ng APR. Okay, sana nasagot natin, guys, Sir Stardust, okay? Kasi depende na lang sa mabilis bumagsak ang APR dahil sa dami na nag-stake. Pero kung maintain, hindi nag-iiba-iba yan. Hindi pa pwedeng naka-fix yan. Maraming naglagay tapos hindi nag-iba. Parang napaka-bopols naman nung una na yun. Hindi nila hindi kasi naka-fix yan. The more na lumaki yung nag-stake, liliit din yung APR. Naka-balance yun, sir. Automated yun kahit hindi nila iset. Naka-automated siya. Kasi yung same AXS 70 below, masasabi ko sustainable kasi project. Okay. Basta, ganun lang ang paliwanag siya. Hindi siya naka-fix. Automated yun. Naka-automatic siya. Okay, Crimson Pau. Good morning. Pulit sa'yo, sir. Nick Arthur, shout out, sir. Tofio Cakes, shout out, gawa ka ng Discord, boss. Hindi ko na yan, sir, maharap. Siguro pag malaki na tayo, guys. Sa ngayon, medyo busy pa tayo. Tsaka, hindi lang naman kasi ito ang ginagawa ko sa buhay ko, guys. Meron akong mga tao at saka kumpanya, build and sell. Meron akong mga tao at kumpanya, IT company. Meron akong direct selling. Isa pa tayo sa franchise owner ng isang convenience store. Meron pa tayong law firm. So, kumbaga, may mga team pa tayo sa Forex na mga tinuturo-turuan ka kahit mga kaibigan lang, ganun. Forex, tas crypto. Kaya hindi ko ma-designate talaga paano ko siya gagawin. Kaya, for now, yan lang muna. So, i-share nyo yung ating channel para dumami tayo. Okay, Kimmy Gaming 5137. Boss,
pakurot konti ng excess. Magaya yan ng technique ng subscriber. Tuloy-tuloy lang. Kaya mo yan. Okay, so alright. Mangarap ka ng malaki, lakihan mo pangarap mo at gawin mo yung pangarap mo, connected yung goal mo dun sa ginagawa mo. Para makuha mo yung pangarap mo. Okay, Bitjack pala. Shoutout sa'yo. Jefferson, present. Okay. Boss, present. Kay Bitjack ulit. Bitjack, sorry. Joms, present load, steak lang ng steak hanggang sa paldo. Okay, so right. Tama ba? Wala na. O yun, wala na. Yun lang ang mga video natin kasi 100, ano na to eh. 101 na to. Okay, so right. Yun lang video natin. 40 minutes na naman ang buhay natin to guys. So, shoutout sa inyo lahat. Ang update, nag-out na ata. Meron tayong 40,767. O pang motivate lang ha, hindi sa pagmamayabang. Motivation lang tayo, mga lods. Check natin ang update ngayon, February 15, 2024. Ito siya. Okay. 18. Nasa 18 kasi umangat, no? 18.46 M. So, thank you so much again sa inyo and see you tomorrow, guys. Bye-bye.